Back to office na si Isko Moreno sa Maynila at ang una niyang puntirya, basura. Nabisto kasi ang halos 1 billion pesos na utang ng dating LGU sa mga garbage collector. Grabe, no? Grabe yan, no? Dapat may kanta dyan eh. Basura mo, itapon mo sa kiki... sorry naman. Kasi yung mga kanta-kanta nung high school namin eh. Tuloy, nadadala ko ngayon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. We will not stop until it's clean. Yun, palakpakan. Trabaho kagad. Kanina lang yan. Simula ng kanyang termino. Diba yan na kaagad ang bunga niya? Umupo bilang comeback mayor ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Ang Nako, first grabe. item sa kanyang agenda, paglilinis ng lungsod. Nako po. It's terrible. It's everywhere. In the eskinita, sa kanto, sa avenida, sa boulevard, sa highway. It's everywhere. Ito masakit. In fact, kausap ko rin si engineer kanina, yung nagbaha last week, Nako. o yung basura natin, nasa Imbornal lahat. Naku po, patay kang bata ka. Baka mamaya magpuntaan sa Imbornal yung mga... Hindi, kasi uso-uso ngayon yan eh. Makakatanggap ka ng magkano ba yun? 80,000. Magkano ba yun? 80,000 ba yun? Yung babae lumabas sa Imbornal? Ay, usong-uso yan ngayon. Paano na sila pupunta doon kung puno na ng basura? Naku po, patay tayo niyan. Wala na, hindi na makaka-epal yung DSWD secretary. Kasi puno na ng basura, wala na makakapasok ng mga palaboy-laboy dyan. Kayo naman, di nyo inayos yan. Ito naman si Lacuna, hindi mo man lang inayos yan. Paano titira dyan yung mga gustong makakuha ng pera sa DSWD? Gago! Hindi, kasi alam mo, ako, napapaisip ako eh. Napapaisip ako. Paano kung yung palaboy-laboy na yon si Boss Dada at si Jay Guevara? Paano sila magkakasya sa Imbornal, di ba? Hindi kasi sabi ni Jane, nangungutang sa akin eh. Pengi ng pera, wala na akong pera. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala ka ng pera. Magpapayat ka. Sabi ba naman sa, anong kinaugnayan noon? Magpapayat sa walang pera. Sabi ko, magpapayat ka tapos sumiksik ka sa Imbornal. Tapos doon sa Imbornal, lumabas ka pag nandyan na yung mga vlogger. Tapos iba-vlog ka para umabot sa DSWD. Uy, bigyan natin ng pera to. Sikat tayo. Ayon kay Mayor Isko, magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din. Ayun, state of health emergency, lockdown daw. Gago! Lockdown, walang pasok. Bakit? Puro basura. Hindi, alam mo, seryoso. Ako nagpapatawa lang pero napakaseryosong bagay nito. Kasi, ang baho, maniwala kayo. Ito hindi ho exaggeration kasi nagdadaan po tayo dyan eh. Madalas tayo nagpupunta dyan. Maano mo talaga, yung kahit doon sa aircon ng sasakyan, sumisiksik, umapasok yung amoy. Kasi nga, talagang yung, alam mo, yung basura, mamaya may papakita akong video isa pang news. Talagang naipon na. Wala pa yung mga basura sa karsada, wala pa yung mga nandun pa sa loob ng mga bahay nila. Nagigets nyo? Sa sobrang dami, hindi na nila mailabas lahat kasi nga sobrang dami. Ganun kadiri. Isipin nyo, sobrang tagal na sa loob ng bahay nila yun. Ako nga alam mo yun, kunwari kumain ka, di ba? Itatapon mo sa basura. Gusto ko kagad alisin kasi nangangamoy di ba? Mangangamoy kaagad yun. How much more ito mga kababayan? Sobrang tagal na sa loob ng bahay nila. Kaya no wonder magkakasakit talaga tao niyan. Hindi lang sa asthma ka diyan, sa baga mo diyan. 'Di ba kung ano-anong virus ang ano mo diyan kaya may mga kati-kati, 'di ba? Ang daming tawag dito. Yung mga hindi pigsa ang tawag diyan, yung mga sa galis. Yan, daming mga ganyan kasi nga po
Eh, syempre, saan mo ilalagay yung mga basura na yan? Oh? Yung mga daga, sasaksak dyan. Oh. Gaganon yung mga daga, di ba? Tapos, saan sila pupunta? Pagka natutulog ka, doon na sila sa paa mo. O kaya sa mga gamit mo. So, yung halo-halo na, ika nga. Halo-halo na yung kadiri na ho talaga. Dahil sa umano'y malalang problema sa mga nagkalat na basura, ang kanyang itinuturong salarin ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatanda ang noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahalaan. O yan, 560,000, no? 61,000. Grabe, no? Ay, hindi. Hindi pala 560,000. 561 million! Gago! Isa ito sa mga nagpabagsak kay Lacuna. Kaya hindi binoto ng mga... Kaya itinapon sa basurahan yung pamahalaan ni Lacuna. Dahil nga dito, mantakin mo, utang yan, 561,000. Tapos ibibintang na... 2024, so last year lang. Tapos ibibintang nila na naman kay Yorme. Ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Lionel sumulat na rin sa kanya. Humihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng... Grabe, no? So, nung hindi binayaran yung una, yung dalawa pang sumunod na pinalit doon, hindi rin binayaran. Ang galing mo, Madam Lacuna, ang galing mo. Gago! Oo, ang galing mo. Hindi, mga kababayan, talent yan, ha? O, talent yung ganyan, yung umutang ka, tapos hindi mo binayaran, tapos uutang ka sa iba. Tapos hindi mo na naman babayaran. Ay, talent yung ganun. Nakaraang administrasyon. Ayon kay Mayor Isko, aabot na sa halos 1 bilyong piso yung kinakailangang bayaran ng Manila LGU patungkol sa garbage disposal and collection. Marami raw kasing mga lugar tulad dito sa may Carlos Palanca, yung tambak-tambak na yung mga nakakalat na basura dahil sa aniyay mismanagement ng nakaraang administrasyon. Ngayong araw, nagsimula ng mangolektang muli ng mga basura ang Lionel Waste Management. Ang mga operasyon magpapatuloy mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Kahit si Mayor Isko sasama raw sa inspection mamayang 9 p.m. Naku! We will confront it today by 2 p.m. onwards hanggang madaling araw, hanggang gabi. Totoo ba yan? Ang siyudad ng Maynila ang basura. Totoo ba yan? Pangako ni Mayor Isko, hahabulin Totoo ba yan? Baka naman steer lang yan. nila ang lahat ng dapat na mapanagot sa anilay mismanagement ng waste disposal ng lungsod. Magsasampa raw sila ng criminal at administrative cases oras na mapatunayang may naganap na korupsyon sa nakaraang administrasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naku, totoo ba yan? Yorme, baka naman ini-steer mo lang kami dyan. Hindi, baka naman ini-steer mo lang kami na hanggang gabi? Ay! Ano ba yan? Hanggang... Sandali! Hindi ka man lang nagpalit ng damit? Hindi, alam mo, si Yorme talaga, ganyan yan eh. Pag galing sa opisina niyan, dire-diretso na yan. Ito kasi si Yorme, alam mo, ito di ba, nung madalas natin pang nakakasama nun, hindi ko na siya nakakasama ngayon eh. Namimiss na kita, Yorme. Hindi. Biro lang. Nakasama naman natin siyang araw. Alam mo, ito si Yorme, ano ito eh, yung batang maligalig. No, walang biro ito yung tao na parang hindi mapakali nang walang ginagawang trabaho. Talagang, alam mo yung mag-iikot. Ganyan yan eh, na tao. Sobrang maligalig. Parang pwede mo na maiutos yan eh. Yung ang nakaraang mayor dyan, kumukuya-kuy lang eh. Sa kanyang napakagandang bahay. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasakarsada? Hindi, yan kita nyo naman
na lang natin yung kung naubos na, gabundok ang basura dyan, di ba? Antayin yung truck mamaya, nag-iikot na yun eh. 24 oras yan, di ba tutulong hanggang sa umayos ang basura sa Yun ang maganda dito kay Yorme, no? Marunong siya makipag-usap sa tao. No, kasi alam mo, itong problema ng basura sa Maynila, mahirap po yan. Honestly, hindi mo yan magagawa na isang araw, 2 araw, 3 araw, continuous yan. At higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon yan. Pag hindi nag-cooperate yung mga, minsan, ito, wag na natin ano yun to, atin na lang to talaga. Wag mo niyang kikwento sa mga taga Maynila. Minsan talaga matigas din ang ulo ng mga taga Maynila. Ngayon walang biro, diyan sa Malate na lang eh. Grabe. Yung mga motor dyan, yung nakapark yung motor sa labas ng mga bahay nila. Hindi lang, okay lang naman eh, naintindihan natin na kailangan talaga mag-park. Pero hindi, talagang mga 3 linya, sasakarsada na. Wala ka na madaanan. Minsan matigas lang talaga ulo. So, para ma-handle mo yan, di mo naman pwedeng wasakin, sunugin yung mga motor, di ba? Yung kailangan mong bilang mayor, bilang ama ng Maynila, yung respeto eh, di ba? So, kung may respeto sila doon sa mayor at kung paano pakikiusapan ng mayor yung mga tao. This time, kinakausap niya ata yung mga nangangalakal eh, na wala namang problema. Kasi isang problema din yan, di ba? Yung mga nangangalakal, minsan talagang pag inano nila yung basura, talagang watak-watak. So, kinakausap niya para ayusin yung mga dapat ayusin. At makikita mong yung mga tao, hindi sila yung tipong pasaway naman. They would cooperate. Kailangan lang yung bang tamang pagnenegosasyon mula sa kanilang tatay. Yeah, mula sa kanilang mayor. Para sumunod. Kasi ganyan yan eh. Dapat kooperasyon mismo ng mga mamamayan. Hindi pa pwedeng puro ka lang utos, puro ka lang papadalain mo lang yung mga tao mong wild. May mga ganun eh, yung mga, pasensya na ha, minsan yung mga ibang implementor talagang grabe rin, inuutos lang. Ito, meron talagang makikita nila, uy, concern sa amin yung mayor namin. Diba? Alagaan natin tong lugar natin kasi concern yung mayor sa atin eh, di ba? So, tulungan tayo. O, di ba? Ito, tuloy natin, tuloy. Wala pa kayo usap ko, nandiyan na yan. Nasa sakyan nyo, nandiyan nyo lang. Nakita ko na yung truck sa kanto. Pwede po ba tayo po dito? Mamala. Galing mo, Yormi! Isang buwan problema nangyari, isang araw lang. Hi, Mayor! Oh, isang araw lang, mantakin mo. Madali naman pala yung hindi kasi, madali naman talaga kung mapapakiusapan mo yung mga tao din tumulong. Eh, yan ang nagagawa ni Yorme. Okay lang sila nasa sakyan yung basura nila, pero walang naglalatag. Make sure na ay nakapag-usapan na pwede punin yung basura sa looban, buhay niya, pero walang maglalatag. Pag nakita nyo, kasi guwin mo na. O, di ba ang ganda nun? O, pwede naman nilang anuhin, basta wag lang ilalatag sa para hindi nga naman magkakalat. O, so napakiusapan nila. O, tapos ito naman, yung pulis naman. O, pagka ginawa, hindi sila sumunod, pinapaliwanag niya, okay lang. Pero pagka hindi naman, pag nilatag nila dyan, kastiguhin nyo na. O, ito pa. O, ito naman, Hindi, baka sabihin nyo kasi sinasabi ng iba, di naman totoo, nagtatrabaho si Yorme. Ito yung kagabi, yung pagkatas niya mag-announce ng tanghali, yung gabi. Oh. Sigurado, inggit na inggit yung mga ibang dyan. Politiko, sabi. Hirap na hirap kami magpa-cute. Hirap na hirap kami mag-video, walang nasunod sa amin.
Hindi kasi ito as of now ha. Nung dinownload natin ito ha, 1.7 million views na kagad oh. Oh, ayun ako. Ayan. O yan na, naglilinis na kaagad siya oh. Alam mo, yun nga hindi ko maintindihan, no? Hindi, kasi alam mo, tinext ko si Yorme kanina. Sabi ko, good job. Sabi ko, good job. Kapal na mukha mo. Ko sa kanya. Tapos sabi niya, oh, tindi ng basura. Grabe, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, Yorme, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang simpleng bagay hindi nagawa. I mean, mahirap ba na i-maintain mo na lang yung nalinis ni Yorme noon? Nagigets nyo ba? Kasi mas mahirap yung from zero, lilinisin mo. Mahirap yun. Tandaan ninyo, nilinis ni Yorme yan nung kanyang 3 taon bilang mayor. Ngayon, malinis na yun, i-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Para ka pa lang si Marcos eh. Ito si Lacuna, para pa lang si Marcos eh. Yung inayos na ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, yung peace and order, yung korupsyon, nabawasan na, lahat na ayos na, bill, nakalatag na. I-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Bumalik na naman tayo dun sa narco state. Di ba? I mean, mahirap ba? Si Pangulong Duterte from zero. Ibig sabihin, di ba, mula doong yung binibenta yung droga sa karsada na, yung sa tindahan, binibenta. Tapos lahat yun, nawala. Di ba? From zero, nung panahon ng mga dilaw, nawala yun. I-maintain mo na lang yun. Ngayon, hindi na. Alam nyo ba may online selling pa yung sa droga? Napanood ko sa isang news. Nagbebenta siya online. Mantakin mo ha. Nagbebenta online. Mas malala pa doon sa panahon na nagsimula si Pangulong Duterte. So anong punto ko? Be-maintain niya lang, hindi pa nagawa noong ngayong ni Marcos. Para pa lang si Lacuna ito. Ito naman si Lacuna. I-maintain mo na lang yung kalinisang ginawa ni Yorme nung panahon na mayor pa siya. Hindi mo pa na-maintain. Kailangan na naman magsimula ni Yorme ngayon na linisin yung mga ebak, mga echas, mga wewe. Ang hirap pa naman yan. Dami pa naman dyan yung pag-inabutan. Talagang umiihi ko saan-saan. Hindi kaya na ano to si Yorme no na didismaya na parang pagkatapos kong linisin to noon. Balik na naman tayo sa linis-linis. Hindi, kaya Yorme ako yung tulad nga nung sinabi ko sa iyo noon, di ba? 9 years linisin mo Maynila. Sabi ko sa iyo, pag napaganda mo ang Maynila, parang naging Singapore ang Maynila. Kasi idol nito si si Lee Kuan Yew. Pag kinausap nyo ito, parang si Lee Kuan Yew ito eh. Alam mo, pag napaganda mo ang Maynila for 9 years, ay maniwala ka sa akin, ikaw talaga ang ipupush ng mga Pilipino na masumunod na presidente kay VP Sara Duterte. Ngayon nga, dami nang sising-sisi. Dapat si Yorme na lang binoto namin. Kasi naman sinabi ko naman sa inyo yan eh. Di ba? Sinabi ko naman sa inyo yan. Ayaw niyong maniwala eh. Gusto nyo unitae. Bangag. Ay, di bangag. Sorry naman. Kasi kanina napanood ko yung sayaw ni Harry Roque. Kaya talinin na nasa isip ko. Wala naman. Yung sayaw lang ang naisip ko, yung kantang bangag.
Wala naman ako sinasabi ko sino yung bangag. Sinasabi ko lang yung kantang bangag, natutuwa ako. Para siyang ano doon babing... Yeah, I mean, isipin nyo to 2025 simula si Yorme. Meron siyang 3 taon, 3 term and 3 years per term. So, 2025 to 2028, unang term. Presidente si VP Sara. 2028 to 2031, midterm election. Takbo uli siya. Second term yun, di ba? Yung 28 to 31. 31 to 30... 1, 2, 35. Tama ba? Oo. So, 34. Di ba? So, 2034, pangatlong term niya na yun. Di ba? 31 to 34, pangatlong term niya as a mayor. So, after nun, graduate na siya. 34, tapos na si VP Sara Duterte. As president, naayos niya, maganda na, napaganda niya. Tapos, lagay tayo ng isang Yorme. Naku po. Panalo yan. Panalo yan. I mean, isipin niya, kung mapaganda niya ang Maynila. Kasi marami nagsasabi noon, gusto naman nila si Yorme. Kaya lang, nagkataon, alam mo yun, na-hype sila ng unit AE. Tapos, parang nabitin lang sila sa 3 taon. Sabi pa nga nung iba, kung sana umabot ng 2 term o 3 term, maaring pwede. Yeah? O eto, eksaktong-eksakto. 20. Naku, sakto, Brad. Ay, ito yung aking lamang po. Wala akong kinalaman dito si Yorme. Naisip ko lang ngayong oras na to. Naisip ko lang na sakto Pagkatapos ni VP Sara Duterte, we need a leader na would maintain and improve pa yung ginawa ni VP Sara Duterte. Di ba? Naku, pwede. Yeah. Tapos, ang ganda na ng Maynila. Sigurado ako kasi, alam mo, isang sinadjust ko kay Yorme. Ito talaga, makapal ang mukha ko Pala-suggest ako dyan Sinadjust ko kay Yorme. Alam mo, Yorme, pagandahin mo Malate. Kasi, ang Malate, pangit na Japan. Sorry pero that's the truth. Okay? Ang itsura ng Japan, parang Malate. Yung maliliit ang kalsada, tapos maraming maliwanag, nightlife, tapos marami ring kainan. Ganun itsura ng Malate, maraming kainan. Kung gusto mong kumain ng madaling araw na merong bukas, Malate yan. Marami dyan. Pumunta ka lang dyan, napakarami. Korean, Chinese, lahat ng kainan dyan, bukas ng 24 hours. Kaya nga maliwanag. Pero hindi ganun katulad ng sa Japan. Ganun kasi sa Japan na walang tulugan doon hanggang umaga. Sobrang doon. So parang ganyan ang itsura ng pagpunta ka Nagoya, ganyan din, di ba? Yung dikit-dikit. Tapos pero ang pinagkaiba nga lang, malinis, mabango, maayos ang mga paradahan, hindi nakabalandra, maliwanag. Alam mo pag ginawa ni Yorme yun, mapaayos niya yung Malate. Hindi lang Manila ang aangatan tourism. The entire country. Kasi mas mura dito. Ba't ka tumatawa? Hindi mas mura. Mas mura yung mga club, mas mura yung mga umise, mga KTV, mga JTV. Compare mo sa ibang bansa, yung mga Isakaya, mas mura. Alam mo yung Isakaya ba? Tama. Yung inuman. Mas mura kesa sa Japan. So, yung mga iba, Koreano, mga Hapon, mga Chinese, kaya nga sila nandito Kasi mas mura. Kahit yung babae, mas mura. I mean, yung mga ka-table nila, hindi ko alam kasi hindi naman ako nagpupunta sa mga ganyan. Wala akong kalam dyan Nagpupunta lang ako sa mga ganyan pagkakasama ko yung mga Hapon kong mga tawag dito, yung mga Hapon na mga kanegosyo ko. Yeah? So, pupunta lang tayo doon. Pero kaya natin nalalaman, ibig sabihin, bakit nila gusto dito?
pag nag-e-enjoy sila dito kasi mas mura. Mas mura yung ano. Eh kung pagagandahin mo pa yan, naku po. I mean, matutulungan ng Pilipinas niyan. Puputok ang tourism. I mean, di ba halimbawa, tayo mga Pilipino, tuwan-tuwa tayo sa BGC. Di ba? Gusto natin yan. Ganda, maliwanag, bla bla bla. Pero yung mga foreigner, hindi naman sila, hindi sila, mas gusto nila yung itsura ng Malate na parang Pilipinas. Pagandahin lang, paliwanagin, palinisin, at the same time, ano man tawag dito? Safe. Kasi, alam mo, ito mga nakaraang, nung panahon ni Lacuna. Hindi naman siya na inaano natin si Lacuna, ha? Pero ang dami hong nadudukutan yan. Kahit itanong niyo yung mga tao dyan sa Malate, is daming snatcher dyan. Ang daming mga yung nakamotor. Tapos, alam mo naman to mga Koreano minsan, tsaka mga Hapon. Laging may daladalang bag na maliit. Ayaw nilang, kasi tayo pag nagdala tayo ng bag, yung nakasabit, kulang na lang itali sa leeg natin. Kasi alam na natin yung mga ganyang galawan. Sila parang laging may dalang ganyan na bag na maliit, na punong-puno ng pera. Ang daling agawin yan Di ba? Kaya ang dami nadudukutan dyan, na i-snatchan dyan. Oh. Ganda nililinis. Panalo Pwede kang pumunta sa DOJ, may papalinis ako doon, napakarumi. No. Yan, grabe, pati sa loob ng basura. Saan to? DOJ to DOJ nga ba to? Hindi ako sure. DOJ ba ito o... Tama. DOJ o NBI? Hindi ko alam hindi ko maalala O Supreme Court to, hindi ako sure basta.